po na ginagawa. Lord, sa umaga na ito, ayaw po ng Panginoong Banal na Espiritu ang siyang magpaunawa, magtulong po sa amin. Lahat ng katotohanan ito mula sa salita ng Panginoong Jesus upang ito'y aming matanggap ng maliwanag, maluwag sa aming puso't isipan. Salamat po, mahal na Ama, at ito po'y aming may pabuhay sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw. Sa lahat po ng aming gagawin, ito'y magbigay lamang ng karangalan sa iyong dakilang pangalan at pagpapala naman po sa bawat isa na makikinig. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, alam niyo po, marahil siguro hindi lang po ilan ng may mga pinagdadaanan, Sabi nga, may mga kapatiran tayo, may mga pinagdadaanan. Sabi ko naman, natural lang yung may pinagdadaanan. Kasi pag wala kang pinagdaanan, wala kang mapupuntahan. Natural lang sa buhay yung may pinagdadaanan. Ngunit, ang ating pong topic ngayon ay napapanahon bilang paalala po sa bawat isa sapagkat sa ating pong buhay Kristiyano, ito po yung ating pinakamahalaga na ating ginagawa, yung pong manalangin. Kung mapapansin nyo, even dun sa Old Testament, sa mga kay Jesus, sa time ni Jesus, nung siya po ay nabuhay, wala pong praise and worship. Hindi natin nabasa na nag-praise and worship si Jesus. Pero mababasa natin na siya'y laging nananalangin. Bakit po? Kasi ito po talaga yung natural na buhay ng isang anak ng Diyos, yung makipag-usap sa kanyang tatay. Lalo na po sa atin ngayon, sa mga Kristiyano, minsan siguro napapansin nyo, parang dumadaan tayo minsan sa pangihina, dumadaan tayo minsan sa parabang ayaw natin magsimba. Bakit po? Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay i-design ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kapag po tayo ay nasa simbahan lang at hindi po tayo talaga hindi natin nararamdaman na we belong to this church o we belong na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, pag di mo yan nararamdaman, nagiging stagnant ka. Bakit? Kasi yung design sa atin ng Panginoon is to serve God talaga. Kaya nga lagi ko kayong iniimbal na maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi pag di ka naglingkod, may stagnant ka talaga. Hahanap ka ng ibang gagawin. Maiilim ka, maboboard ka. Kasi hindi mo nagagawa yung function mo. Kaya hahanap ka ng iba para mapagbigyan ng iyong nararamdaman. Ngunit, sinasabi ko po sa inyo, kahit saan po natin hanapin yan, yung mga parang may kulang sa buhay natin, sa Panginoong Hesus lang po natin yan matatagpuan. Kahit hindi sa material na bagay, hindi sa kahit sinong tao, o hindi tanging sa Panginoong Hesus lamang. So, bakit ba kailangan natin manalangin? Kung alam naman ni Lord kung ano yung kailangan natin, ba't natin kailangan manalangin? Sabi po ng Proverbs 14 verse 12. Proverbs 14 verse 12. Kahit sa Tagalog na lang, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Kailangan po natin mag-pray kasi minsan sa paningin natin, yung ating mga ginagawang pamumuhay, yung ating mga desisyon na ginagawa, pang tama sa ating paningin. Pero, ang sabi dyan, may daan na tila matuwid sa isang tao, tingin lang natin yon, parang matuwid lang. Ngunit ang dulo niyon ay ang mga daan ng kamatayan. Kaya nga, ang sabi ng Proverbs, chapter 3, verse 5 hanggang 6, sabi niya, trust in the Lord
Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sarili, kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya, kailangan po natin manalangin sapagkat kailangan po natin ang gabay ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po lahat na naiisip natin, nakikita natin, inaakala natin, tama. Pero kung gusto natin na matagumpay na buhay, lagi po tayo humingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Kaya, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Direkta tayo nakakalapit sa Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang ginawa, tayo po ay naibalik sa relasyon sa ating Diyos. Kaya po tayo ngayon, direkta na tayo nakakalapit sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong na kay Kristo na tayo, ang ating panalangin ay nagkakaroon ng pagbabago. Hindi tulad ng gaya ng dati. Kung napapansin nyo, kung tayo po ay na kay Kristo na ngayon, dati ang panalangin natin, minsan tinatamad tayo manalangin, tapos yung panalangin natin kakaiba, tuwing may kailangan lang, tsaka tayo nananalangin, o minsan hindi na nga tayo nananalangin. Papansinin nyo po, bakit ganon? Kasi hindi natin nakikita ang ating sarili na tayo ay na kay Kristo na tayo ay may relasyon na sa ating Ama, na naibalik na tayo sa ating Ama. Kaya mahalaga po na yung iyong pinaniniwalaan, yun po yung magdadala sa iyo kung ano ang iyong magiging aksyon. Ibig sabihin, kung yung pinaniniwalaan mo, kung naniniwala ka na nakabalik ka na sa Panginoon, nagkaroon na kayo ng relasyon, kakausapin mo siya. Di ba gano'n naman yun kapag halimbawa, meron kang kaibigan na nakagalit mo. So, hindi kayo nag-uusap, pero nung kayo magkaayos na nabalik yung inyong relasyon, nag-uusap na uli kayo. So, gano'n din po yun sa Panginoon. Kaya mahalaga po yung communication natin sa Panginoon. Napakahalaga po niyan. Sapagkat noon po ang Panginoon, nangusap siya sa pamamagitan ng mga propeta just to communicate with us. So, nung ang Panginoong Jesus naman ay muling na po, ay nabuhay sa mundong ito, sa pamamagitan naman ng kanyang anak, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. At ngayon naman po ay sa pamamagitan din ng salita ng Diyos at na banal na Espiritu. Kaya sa pananalangin, yung communication natin sa Diyos, hindi po dapat ito nawawala. Dapat po ito lagi, araw-araw. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa atin, pray without ceasing. Walang patig na panalangin. Sapagkat ang relasyon natin sa Diyos, hindi po napapatig at hindi na kailanman mapapatig pa. Kaya yung ating pong pakikipag-usap sa Kanya, dapat din po walang patig. Kaya, ang ating pananalangin ay nagiging natural na lang sa ating buhay. Sapagkat tayo ngayon ay may relasyon na sa Diyos. Ito ay hindi mo na kailangan pag-isipan. Tulad ng paghina, hindi mo ito pinag-iisipan, hindi mo ito ini-schedule. Kung hindi, natural na humihinga ka. Ganon din sa pananalangin. Natural yung pananalangin sa atin. Walang oras, walang lugar. Na doon ka lang mananalangin. Dati ganon. Kaya sabi ng Panginoon, wala na, hindi mo na ako sasambahin sa lugar, sa bundok na ito, kundi darating ang panahon, sasambahin ko ako sa spiritual katotohanan. Ang pagsamba po sa Panginoon, kasama po rin dyan ang pananalangin. Kaya, ang pananalangin natin, hindi pumipili ng panahon, hindi pumipili ng sitwasyon, yan po ay kusang at natural natin ginagawa, gaya ng ating paghinga. Hallelujah. Ito ay natural sa ating kasabay na naging bagong relasyon natin sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo.
Dati nananalangin lang tayo, no? Kapag alas 3, alas 6, may oras. Pero ngayon wala na po. Praying without ceasing. At ang nais ng Diyos, lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Binago ng krus ni Kristo ang ating pagkakilala sa Diyos. Hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan, ngunit binigyan niya tayo ng bagong paraan ng paglapit sa Diyos. Pati yung paglapit mo sa Panginoon, iba na. Kaya hindi tayo nananalangin o lumalapit sa Diyos para makakuha ng pabor. Kundi dahil alam nating Kanya na tayong tinanggap at lubos na minamahal. Ano? Dati nakikiusap ka para kunin yung pabor ng Diyos. Lord, gawin mo naman po ito, ibigay mo naman po ito sa akin. Gusto natin kumilos ang kamay ng Diyos. Ano? Ito'y tayong nakikiusap na minsan para tayong nanlilimos sa Panginoon. Ano? Nakikiusap. Pero ngayon po, iba na po ang ating paglapit. Kaya kung tayo ay nananalangin tayo na lumalapit sa Diyos ng may panibagong paraan. Mananalangin tayo sa paraan gaya ng tumanggap ng biyaya ng Diyos. Tayo po'y nasa ilalim na ng biyaya, kaya iba na po yung paraan ng ating pananalangin. So, ano ba yung mga ibang paraan ng pananalangin? Ito po ay 7, pero 4 lang po ang ating pag-aaralan ngayon para hindi po masyadong mahaba. So number 1, approach God knowing your identity in Christ. Lumapit tayo sa Diyos na alam natin kung sino tayo kay Kristo. Dapat alam mo yung identity mo. To pray the grace way, the starting point is knowing deeply who you are in Christ before you ever open your mouth in prayer. No? Many Christians struggle in approaching God because they carry heavy load and guilt, shame, or fear that they have no to earn God's favor through their prayers or good behavior. But the truth of the gospel breaks all of that bondage. Ibig kong sabihin, dati po ang ating pananalangin, lumalapit tayo sa Diyos para humingi ng pabor. Pero ngayon hindi na. Pinagkaloob na ng Diyos ang pagpapala at pabor sa atin. Ika'y pinagpala na, pinaburan ka na ng Panginoon. Lumalapit na lang tayo sa Diyos nang may lubos na paniniwala na tayo ay Kanyang mahal at tayo ay Kanyang pinagpala. Hindi tayo nananalangin tulad ng nagmamakaawa o tulad ng isang alipin na nililimos ang panalangin. Hindi po. Tayo ay lumalapit sa Diyos bilang isang anak ng Diyos. Paano ka ba lumapit sa iyong Ama? Nakikiusap ka ba? Kailangan mo bang magtrabaho muna, pagtrabahuan yung bagay na hinihingi mo sa iyong Ama bago ito ibigay sa iyo? Nakikiusap ka ba? Lumuluhod ka pa ba? Na parang nililimos mo ang mga pabor ng Diyos sa iyo? Ito tayo, anak. Lumapit tayo bilang mga anak ng Diyos. No? Paano ba lumapit yung paano po ba lumapit? No? Sabi po doon, Hebrews 4:16. Hebrews 4:16. Ang sabi po dyan, magsilapit tayo ng iyong may pagkakatiwala o ka ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon na pangangailangan. Ibig kong sabihin, pag lumapit ka sa Diyos, dapat may pagtitiwala ka. No? May pagtitiwala ka na yung hinihingi, meron. Hindi tayo nagbabaka sakali. Kung hindi, dapat naniniwala ka, nagtitiwala ka na meron yon. Kung ano man yung iyong hinihingi at ito yung ipagkakaloob sa iyo. Sabi niya, upang magsipagtamo tayo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ano ang kailangan? Magsilapit tayo may pagkakatiwala. Kailangan confident ka. Pag lumapit ka sa Panginoon, alam mo meron siya, alam mo ibibigay niya sa iyo. Dapat confident ka para
tayo'y magsipagtamo ng awa. No? Yun po ang kailangan, confident sa pananalangin. Kung naalala niyo po yung prodigal son, ano? Basahin na natin yung Luke 15 verse 12, sa verse 12. Tingnan natin kung paano po humingi yung anak sa kanyang tatay. Ano yung anak na bunso? Ayan, ang sabi niya. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Tingnan niyo po kung paano humingi yung bunsong anak. Sabi niya, Ama, ibigay mo sa akin yung bahagi ng iyong kayamanan na uukol sa akin. No? Confident ba yung anak na humingi? Confident, di ba? Na siya'y anak. Alam niya na, yung bahagi ng kayamanan mo para sa akin yan. Na uukol sa akin yan. Di ba? Ganun siya humingi. Tanong ko po, binigay ba ng ama? Binigay? Ibinigay. No? Kaya nga ito kanyang kinuha, nilustay. Ano? Yung kayamanan na yon. Ngunit, tingnan naman natin yung panganay na anak. Paano siya humingi? Pareho po silang anak. Paano siya humingi? Basahin natin sa Luke 15 verse 29. Sa 29. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, Narito, maraming taong na kitang pinaglikuran, at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos, at gayon may hindi mo ako binigyan, kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Nakita niyo po yung paghingi ng panganay na anak, nakikiusap pa at siya'y nakabase sa kanyang ginagawa o sa kanyang ginawa na paglilingkod. Ano? Ano pong mindset yon? Yun po ang mindset ng servant. Ang servant, umaasa siya na may tatanggapin siya dahil sa kanyang ginawa. No? Kaya tayo nagtatrabaho dahil sa pag-asa na tayo mayroong tatanggapin. Tama po ba? So, ganun din yun, yung panganay na anak. Siya ay umaasa na may tatanggapin siya. Bakit? Dahil naglingkod siya sa kanyang ama, lahat ng utos sinunod niya, naging mabuti siyang anak at mabuting servant. No? Pero sabi niya, kahit sa kambing, di mo naman ako binigyan para ipagkasiya ko sa aking ama. Eh bakit yung bunsong anak, wala namang ginawa? Binigyan. Di ba? Ano yung pagkakaiba nila? Yung paglapit sa ama. Kung paano sila lumapit. Kung paano ka-confident. Kung paano nararamdaman ng ama na yung anak niya, yung lumalapit sa kanya, ay anak niya. Nakukuha po natin? Yes. Ito po yung bagong paraan ng ating pananalangin. So, anong sabi ng tatay? Basahin natin sa 31. At sinabi sa kanya, Anak, ika'y palaging nasa akin. At iyo ang lahat ng akin. Nakita niyo po yun? Minsan, hindi tayo nangingi sa Diyos. Minsan, gusto pa natin magtampo sa Panginoon dahil yung pinagpe-pray natin, hindi ibinibigay. Ang sabi ng Panginoon, Anak, lahat ng akin sa iyo. Nasa iyo na. Iyo na yon. Pero paano po ba natin natatanggap yung biyaya ng Diyos, yung kayamanan ng ating Ama? Alam niyo po, yung biyaya ng Diyos, kayamanan po ng ating Ama yan. Paano natin nakukuha yung kayamanan ng Ama? Katulad ng bunso, bigay mo sa akin, inaukol. Bakit? Nang siya'y lumapit sa kanyang Ama, buo yung kanyang pananampalataya. Na meron siyang kayamanan na nauukol sa kanya at ibibigay sa kanya ito ng kanyang Ama. Ganun po, yung paglapit dapat may pananampalataya. Kaya,
Bakit po? Kasi sabi sa Romans chapter 5 verse 2, Romans 5:2, sa pamamagitan din naman niya'y nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng ano? Ng pananampalataya. Saan? Sa biyayang ito. Ibig sabihin, yung ating faith is our only access to the grace of God. Yun lang po ang access natin. The grace of God ay available po para sa lahat ng kanyang mga anak. Available. Hindi mo kailangan limusin. Ang kailangan mo lang, lumapit kang may pananampalataya. Sabi nga kanina sa binasa natin, with confidence, di ba? May pagkakatiwala. Kaya, mga kapatid, pag tayo may lumalapit sa Diyos, dapat mayroong buong pananampalataya because faith is our access to the grace of God. Naalala niyo po yung babaeng dinudugo? Di ba? Anong sabi ni Jesus? Pinagaling ba siya kasi nag-pray siya? Bakit siya gumaling? Dahil sa pananampalataya. Available na po yung kayamanan ng Diyos sa atin. Yung kagalingan, yung kaligtasan, kapatawaran, available na po. Lumapit lang tayo sa Diyos na may pananampalataya. Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya, may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, dapat pag lumapit tayo, may pananampalataya kasi hindi tayo kaluluguran ng Diyos pag walang pananampalataya. Kaya nga, dapat sumasampalataya tayo na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. So, mahalaga po na lumapit tayo na may pananampalataya. So, kaya ang pananalangin ay ituring natin isang pribilehiyo. No? Pribilehiyo na lumapit tayo sa ating Ama na may pananampalataya. Sa ating Ama na mapagmahal, mapagbigay, at nalulugod sa iyo. Nagmamahal sa iyo. Kaya dapat lumapit ka ayon sa bago mo pagkatao sa Panginoon. Amen po? Lumapit tayo na may bagong pagkatao. So, lumapit sa Diyos nang may buong paniniwala na ikaw ay isang bago ng nilalang, pinatawad, tinanggap, at minamahal ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng malayang paglapit sa Diyos at nawawala ang mga hiya, pangamba, at mga pagdududa sa sarili pag tayo ay nananalangin. Kaya tayo nakakapanalangin at may buong pagtitiwala with confidence. Amen po? Naunawaan natin? Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, with confidence. Number 2, pray by faith, not by effort. Ang tugon sa ating pananalangin ay hindi nakabase sa ating mga pagsisikap o sa ating effort. Sa dami ng iyak, no? At pagsusumako, hindi nakukuha, hindi doon nakabase. Kundi sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi natin maipipilit at hindi talaga natin kayang pilitin ang Diyos para kumilos. Kundi nakabase ang pagtugon ng Diyos sa ating pananalangin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Doon po nakabase. Hindi tayo tinutugon ng Diyos sa ating panalangin sa dami ng iyak na ginagawa mo. Sa kung ano man ang posisyon mo, nakaluhod ka man, hindi po doon nakababase ang Diyos, kundi sa pananampalataya mo doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Yan po ang pinagbabasihan ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 7 to 8. Matthew 6 verse 7 to 8.
ang walang kabuluhang paulit-ulit na gayang ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didingin sila. Verse 8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So alam na ng Diyos, hindi sa dami ng salita, hindi sa paulit-ulit na salita, o hindi sa ating paniniwala o pagtitiwala sa tinagos na gawa ni Kristo. Noong araw po, sa Old Testament, pinakikitunguhan ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng batas. Ibig kong sabihin, sa pamamagitan ng kanilang performance. Kung sila ay susunod sa Diyos, sila ay pagpapalain. Kung sila ay susuway sa Diyos, sila ay susumpain. Nakabase sa kanilang obedience o pagsunod. At ang kailangan pa, susundin mo yung buong kautusan ng Diyos. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang, o hindi pwedeng 612. Dapat buong 613, susundin mo. Sapagkat nasusulat, basahin nga natin, Galatians chapter 3 verse 10, ang lahat ng umaasa sa kautusan ay nasa ilalim ng, sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Lahat daw ng tumutupad sa kautusan o umaasa sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. So, dapat lahat gagawin. So, ganun po yung pakikitungo ng Diyos sa mga Israelita yung mga sa Old Covenant. So, ganun din po ang ginagawa nila. Kapag sila'y nananalangin sa Diyos, kailangan nilang mag-ayuno, mag-fasting. Hindi kumain, magdamit ng sako, maglagay ng abo sa ulo, mahiga sa simento. Ganun po ang kanilang ginagawa. Bakit? Sila po ay pinakikitunguhan ng Diyos base sa kanilang performance. Para mahabag, maawa sa kanila ang Diyos at tugunin ang kanilang mga panalangin. Nagdadamit sila ng sako. Talagang nagpapaawa sila sa Diyos. Ngunit, sa panahon po natin ngayon, hindi natin kailangan mag-fasting para tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi natin kailangan magdamit ng sako, maglagay ng abo sa ulo, at mahiga sa simento. Hindi natin kailangan gawin yon. Bakit po? Dahil tayo ngayon ay pinakikitunguhan ng Diyos hindi base sa ating performance, kundi base sa performance na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka pinagpapala, kaya ka tinutugon ng Diyos sa iyong panalangin dahil kay Kristo. Lahat ng bagay na yan ay dahil kay Kristo. Hindi po sa atin, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Nakukuha po natin, naintindihan po. So, natural sa sumasampalataya ang nananalangin. Kung tayo po'y sumasampalataya, nananalangin tayo. No? Kasi po, ba't ka mananalangin kung hindi ka naman naniniwala ibibigay sa iyo ng Diyos? Di po ba? Pero kung naniniwala ka, may pagkakaloob sa iyo ng Diyos, yung bagay na yung hinihingi, ikaw ay mananalangin. Tama po ba? So, kung ikay may pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin ang ating mga hinihiling. So, paano ang application ito? When praying for needs, whether healing, provision, or guidance, use scripture-based. Gamitin natin yung salita ng Diyos. Dapat nakasulat, dapat nakaayon sa tinapos na gawa ni Kristo. Katulad po ng kailangan natin ng healing. So, sabihin po natin, by His stripes, I am
heal. Yun po ang ating ideklara. Hindi po kailangan hingin mo yung Lord, pagalingin mo ako. Hindi mo na kailangan hingin na pagalingin ka. Ang sabi ng Diyos, by His stripes, you were healed. Ang kailangan mo lang, may tama kang kaalaman patungkol sa kagalingan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Paano mo ito pakikinabangan? Paano mo ito i-apply sa buhay mo? Kaya mahalaga po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo pipilitin yung sarili mo na maniwala. Pinagaling na ako kasi dahil sa sugat ni Jesus. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo maniwala. Kung hindi, sapat ang salita ng Diyos para tayo ay maniwala. Naalala niyo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Patungkol sa kay Kristo, mga salitang patungkol kay Kristo. Ang salita po ng Diyos ay patotoo ng Diyos. Yan po ay patotoo ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Kaya kung anong sinabi niya tungkol sa kanyang anak, patotoo po yun ng Diyos. Basahin natin ang 1 John chapter 5, verse 9. Ganito po ang sinasabi ng Diyos sa sulat ni Juan. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. So lahat po ng sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak, yun po ang patotoo ng Diyos. Kaya, ang nababasa natin sa Bible, patotoo po iyan ng Diyos. Statement po ng Panginoon yan. Kaya, hindi po kulang yung naisinulat niya para hindi tayo maniwala. Sapat po yun para tayo ay maniwala. Kailangan lang may tamang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Tamang kaalaman para ma-i-apply mo paano ba yung kagalingan na mula sa tinapos sa gawa ni Kristo ay aking matanggap at mag-manifest sa aking katawan. Dapat po nag-aaral tayo para alam po natin paano mapakinabangan ang mga tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Ganun din po sa pangangailangan. Pwede natin i-declare, God will supply all my needs according to His riches and His glory. So, Philippians 4:19. So, kung tayo'y mananalangin, i-declare natin yung kanyang mga promises, yung kanyang mahalagang pangako sa atin ng Diyos, yung kanyang salita, dapat i-declare natin. Sapagkat pagka po yung salita, ang ating sinabi, kahit ang diablo, hindi kayang pigilan yun. Dahil ang salita ng Diyos, tiyak na mangyayari. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Kaya, kung tayo mananalangin, sabihin mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Hallelujah. So, ano na yung dalawa? Number 1, lumapit tayo sa Diyos ng may buong kaalaman sa bago mo pagkatao. Pangalawa, lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap o sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Number 3, pray with grace, not law. Ulitin ko, pray with grace, not law. Ang pananalangin sa paraan ng biyaya ay sa pamamagitan ng mabiyayang pananalita. At di tulad ng sa batas na nagde-demand. Alalahanin natin, sa law, ang law is demanding, nagdi-demand. Pero ang grace, nagsusupply. Katulad ng halimbawa, yung pananalangin na lagi ka na lang humihingi ng tawad sa Diyos, ito po ay sa ilalim ng batas. Hingi ka ng hingi ng patawad. Bakit? Sa ilalim ng batas, ang tao noon kailangan hingi ng kapatawaran. Ngunit sa ilalim ng biyaya, ibinigay na ng Diyos ang kapatawaran. Amen. Yun po yung pagkakaiba. Kailan namatay si Jesus? More than 2,000 years
Ako, buhay ka na ba nun? Yung tatay mo, buhay na ba nun? Yung lolo mo, buhay na ba nun? Pero kahit na hindi pa tayo buhay ng panahon yon, sakop tayo ng dugo ni Kristo na napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi wala nang ibang handog para sa kasalanan kundi ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung ang dugo lang ng Panginoong Jesucristo ay bibisa na sa mga taong nabuhay noon, kawawa na tayo. Wala na tayong kapatawaran sa kasalanan. Kaya nga, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. Yun po ay supply, hindi po demand. Grace po ng Panginoon yun. Amen? So, when we pray, huwag ka nang manalangin na, Lord, patawarin mo sa aking mga kasalanan. Paano na lang? Lord, nagkasala po ako. Salamat po, napatawad mo lang ang aking mga kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, ganoon na lang po ang ating ipapanalangin. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, ang pananalangin ay sa paraan ng biyaya ay nakabase sa katotohanan ng tinapos na gawa ni Kristo. Sa tinapos na gawa ni Kristo, bayad na ang ating mga kasalanan. Fully paid. Yung ginawang pagkabayaran ng Panginoong Kristo. Hindi na kailangan araw-araw pa tayong humingi ng tawad. Colossians chapter 2, verse 13. Ang sabi niya, Colossians 2:13, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Lahat po ba? Yes. Kaya tayo, confident tayo na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya pag nag-pray tayo, pinasasalamatan na lang natin yan sa Diyos na tayo napatawad na. This is not ignoring your mistakes, but choosing to stand on the finished work of Christ rather than your own shortcomings. Ano po? So, ganoon din po kapag tayo dumarating sa mga pag-aalala, hindi po naiiwasan. Maaaring yan ay dulot ng karamdaman, maaaring yan dulot ng kawalan, nag-aalala tayo. No? Ano po ba ang dapat natin gawin? Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6. Philippians 4, verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Yung sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Bakit? Yung kabalisahan, hindi po yan wala pong nagagawang tulong yan. At yan ay nagpapahayag ng doubt sa Panginoon. Kaya, sabi daw, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nakita po ninyo, ipakilala natin yung ating mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Bakit may pagpapasalamat? Napansin nyo ba? May pagpapasalamat agad. Bakit? Ito po ay sign ng gratitude at ng pananampalataya sa Diyos, yung pagpapasalamat. Na tayo'y naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay gumawa na sa atin para sa ating mga pangangailangan. Hindi na kailangan hindi na yan kailangan isamo sa Panginoon, pinitin ng Diyos, limusin sa Diyos, kung hindi dapat kumpiyansa. Kung mapansin niyo po dyan, may pananalangin at daing. May daing. Ang ibig po sabihin yan, sincere yung ating paglapit sa Panginoon. Tayo ay tunay tayong nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Alam niyo po, ang paglapit sa Panginoon ay hindi katulad ng paglapit sa tao. Na minsan iniisip natin na baka wala
pero sa Diyos laging meron. Amen? Kaya huwag po tayong mabalisa sa anumang bagay kung hindi tayo lumapit ng may pagtitiwala sa Panginoon. Ganun din po, kapag tayo nagkakasala, hindi na natin kailangan sabihin, Lord, help me not to sin. Ano? Kung hindi, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for empowering me to live victorious in this life. Ano? Kaya, mahalaga po na yung pananalangin natin, hindi po pag-hingi lang ng pag-hingi, kung hindi atin pong ibinibitara yung tinapos na gawa ni Kristo at yung mga pangako ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians 1:20. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo, kaya nga naman sa Kanya ay siya nawa sa ikalulwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Ibig sabihin, lahat ng pangako ng Diyos, kung tayo ay na kay Kristo, laging oo. Kaya pag lumapit ka sa Diyos, confident ka. Kasi paglapit mo pa lang, alam mo na, oo, yung panalangin mo. Oo na ang sagot ng Diyos sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? Yes, bakit? Dahil Kristo. Hallelujah. So, ano ba yung application naman ito? You don't need long or complicated prayers to connect with God. Take moments throughout your day to offer quick prayers like, thank you, Lord. Help me trust you or guide me in this decision. This builds a continuous conversation with God rooted in grace and trust. Ano po? Simpleng panalangin, hindi natin kailangan ng napakahabang panalangin para pakinggan tayo ng Diyos. Simple prayer lang. Lord, help me. Lord, thank you. No? Simpleng panalangin lang kung paano ka makipag-usap sa iyong Ama, ganun din po sa ating Panginoon. Amen? Hindi huwag natin gawing komplikado ang pananalangin. Hallelujah. So, meron na po tayong tatlo. Ano yung una? So, approach, sa English na, ating approach God knowing your identity in Christ. Pangalawa, pray by faith, not by effort. Pangatlo, pray with grace, not law. Ano ba? Hallelujah. At pang-apat, let the Holy Spirit guide your prayers. No? Praying the grace way, acknowledge the vital role of the Holy Spirit as our helper and guide in prayer. Mayroong napakahalagang bahagi ang banal na Espiritu na ginagawa sa ating buhay. Hindi lang po tayo tinutulungan, tinuturuan, kung hindi maging sa pananalangin, siya po ang dumadaing para sa atin. Basahin natin ang Romans chapter 8, verse 26 hanggang 27. Natututo po ba kayong manalangin ngayon sa ilalim ng biyaya? Amen? So, mahirap bang manalangin sa ilalim ng biyaya? Mas madali lang, di ba? Confident ka pa. So, sabi niya, at gayon din naman, ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Totoo po yun. When we pray, hindi natin alam paano manalangin. Minsan, tinahan natin alam kung paano sabihin. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi may saysay sa pananalita. May mga bagay na hindi mo kayang masabi na meron nandito mo, nasa dibdib mo. Pero hindi mo masabi sa Lord. No? Parang walang sapat na salita para i-describe kung ano yung iyong nararamdaman. Pero, yung Holy Spirit, siya po yung nananalangin, dumadaing para sa atin kung ano yung nasa kalooban po natin. Kung ano ang nasa ating mga damdamin. Ang Holy Spirit po ang dumadaing para sa atin.
Next verse, 7. At ang nakakasiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating pong mga banal, sino po ba yung mga banal dito? O isa lang ang banal, dalawa. Dalawa lang ang pinaging banal ng Diyos. Ayan. Pag malaki natin, banal tayo. Sino ang banal dito? Amen. Amen. Dapat confident ng banal ka. Ginawa ng Diyos yun eh. Di ba? Dapat confident tayo. Dapat pinagmamalaki natin. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, dapat tinatanggap mo. Yun ang ginawa ng Diablo eh. Minsan tuwang-tuwa pa tayo pag sinasabi sa atin. So, parang ako nung araw. Sabi ko, galing magsugal yan. Tuwang-tuwa pa ako nun. Uy, ang lakas mong inom niya. Tuwang-tuwa pa ako nun. No? Lalo na pag sinasabi ng chick boy yan. No? Tuwang-tuwa ako nun. Piling na piling. Di ba? Pero yun, hindi gawa ng Diyos sa akin nun. Sino gumagawa nun? Yung Diablo na kumikilos noon sa buhay ko. Pero noon, kinatutuwa ko, nagmamalaki ko to. Pero ngayon, kinahihiya ko na. Kasi nabuksan na ako sa katotohanan. Ano po? Kaya ang pinagmamalaki ko na ngayon ay yung ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ko. Kaya sabi, nakalimutan ko lang yung verse. Pakihanap mo nga yung verse. Vic, pakihanap mo nga yung verse. Ang sabi doon, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ni Kristo sa Kanya. Yung ginawa ni Kristo, yun ang ipagmalaki natin. Kaya, pagka kayo tinatanong, sino ang matuwid? Sino ang banal? Sino ang ligtas? Sino ang pinatawad niya sa kasalanan? Be confident. Bakit? Pinakikita mo na talagang tinatanggap mo at yun ka na. Naunawaan po natin, huwag mo ikahiya yung ginawa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag ikinahiya mo ako, ikakahiyain kita pag dating sa harap ng aking amang nasa langit. Di ba? Yung sabi ng Panginoon. So, ayan. Sabi yan, ayan, 10:17 ng 2 Corinthians. Tulad ng sinasabi sa sulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Ito po natin. So, pagmalaki yung ginawa ni Lord sa'yo, huwag yung ginawa ng Diablo. Ano? So, hallelujah. Sa mabilis na takbo at madalas na nakalilitong mundo natin ngayon, karaniwan na makaramdam ng sobrang pagod at pagkalito tungkol sa kung paano tayo mananalangin. Lalo na kapag umaharap tayo sa komplikadong mga issue, mga personal, pampamilya, o ministeryo, ang biyaya na paraan ng pananalangin ay nagtuturo sa atin na huminto at hingin sa banal na Espiritu na pangunahan ang ating mga isipan at ang ating sa pananalangin. Pangunahan tayo ng Panginoon. No? Sinasabi, Lord, help me to pray. Diba? Kasi hindi natin minsan na lang, lalo na pagka sinabi, si sister o si brother na magpe-pray. Minsan di mo alam kung ano yung pagpe-pray mo. You can ask the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, help me to pray. No? Tulungan kang manalangin. Dahil siya talaga ang tumutulong sa atin sa pananalangin. Hallelujah. Praise God. Ipinangako ng Panginoong Yesus ng banal na Espiritu ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at paalalahanan tayo tungkol sa lahat ng sinabi niya. Kasama dito ang pagtuturo sa atin kung paano manalangin sa paraang naaayon at layunin at sa biyaya ng Diyos. Yun po ang banal na Espiritu po yun. Kaya, mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin, dapat kumpiyansa sa paglapit sa Diyos. Ang Kristiyano nananalangin. Tama po ba? Araw-araw nananalangin. Pero, naandyan pa ng banal na Espiritu na siyang
manalangin para sa atin, huwag mo namang ang banal na Espiritu, tutulungan ka na manalangin. Pero huwag mo naman siya tutulugan. Huwag sabihin ko, oh Lord, ikaw na lang manalangin para sa akin. No, matutulog na ako, hindi. Tutulungan ka lang ng Holy Spirit na manalangin. Amen po? Hallelujah. Alam niyo po, in-impress sa akin ng Lord ang message nito sapagkat sa buhay natin Kristiyano, wala po tayong ibang sandata. O sa lahat ng mga sandatang ibinigay sa atin ng Diyos, gumagana lahat ng sandata yan sa pamamagitan ng pananalangin. Sa lahat, sa pamamagitan ng mga deklarasyon ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. A powerful Christian is a prayerful Christian. Kaya tayo nagiging malakas. Bakit? Dahil sa pananalangin sa Panginoon. Hindi po yung prayerful ang powerful. Ang sabi ba, the prayerful Christian is a powerful Christian. Hindi po. Yung powerful Christian, prayerful siya. Meron pong kaibahan nun. Yung para bang, pag ikay nananalangin, yung power mo galing sa panalangin, hindi po. Ang prayer, isang mabisang instrumento para po sa paglapit sa Diyos. Pero yung prayer natin, walang kapangyarihan. Hindi siya may kapangyarihan. Hindi tayo yung may kapangyarihan. Kundi yung tumutugon sa panalangin natin. Yun ang makapangyarihan. Kasi kung yung prayer mo ang makapangyarihan, glory to your prayer. Di ba? Pero kanino ba ang kalwala niyan? Glory to God. Kasi siya lang ang may, siya ang makapangyarihan. Amen? Kaya, mga kapatid, sa pananalangin, tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Pwede kang lumapit, walang hadlang, malaya kang lumapit sa trono ng biyaya. Hindi mo kailangan si pastor, hindi mo kailangan si sister, hindi mo kailangan si brother. Anak ka din niya. Malaya kang lumapit sa Diyos. Kaya huwag kang magkatuwili, lumapit sa trono ng biyaya. Amen? Anak ka din niya. Kung paano ako manalangin, kung paano tinutugon ng Diyos yung aking panalangin, tutugunin ka na niya. Kasi anak ka niya. Ang kaibahan lang, paano ka lumalapit sa Diyos? Ano ang pinapanalangin? Yun lang po ang nagiging kaibahan. Kaya, mga kapatid, mapit tayo na may kumpiyansa sa Panginoon at ideklara natin ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at ang mga pangako ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Ama, narito po kami ngayon sa iyong harapan. Nagpapasalamat po dahil kami iyong tinuruan kung paano ang tamang pananalangin sa ilalim ng iyong masaganang biyaya. Tamang paglapit po sa iyo, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat po, mahal na Ama, dahil kami ngayon ay nakakalapit na sa iyo at kami po ay mayroong pananampalataya na tutugunin mo ang aming mga panalangin. Salamat po, mahal na Ama, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong pagtanggap sa bawat isa po sa amin. Salamat po, kami iyon ang pinagpala at pinaburan. Salamat po, mahal na Ama, na ikaw ay laging nakapaling ang iyong pandinig sa iyong mga anak. At ang iyong paningin ay sa aming mga ginawa mong patuloy. Salamat po. Kaya Ama, sa pagkakataong ito, tinataas ko po sa iyo ang bawat kapatid na naririto ngayong umaga na
patuloy na magabayan ng Panginoong Banal na Espiritu kung paano po kami manalangin bawat isa na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, mahal na Ama, at sa oras na ito, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kalwalhatian ay tanging sa iyo lamang, maging ang lahat ng kapangyarihan. Kaya Ama, ito po aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus at lahat magsabi po na Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon po, itadaan po naman tayo sa pagkukuminyon. Hallelujah. Ayan. Muli ay sariwain natin ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Ama, salamat po sa tinapay at sa araw ito na iyong pinagkaloob sa amin bilang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Tatanggapin po namin ito ng mayroong pagpapahalaga at buong paniniwala. Tatanggapin namin ito sa parang nararapat sapagkat yan ang nais mo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Itaas naman po natin ang saro na simbolo ng grupo ng Panginoong Hesus. At gayon din naman, ginawa ka ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang saro ito ay siyang marupipano sa aking dugo. Gawin mo ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-alala sa akin. Sabi
iyong butulan. Salamat po, Panginoon Jesus. Inalay mo ang iyong sarili para sa aming mga kasalanan at sa aming kalalingin. Salamat po, Panginoong Banal na Espiritu, na inihayag mo sa amin ang mga katotohanan nito na sa pamagitan ng sugat ng Panginoong Jesus, kami ay pinagaling. Kaya po, kami naniniwala na kami ay magaling na. Kami po ay naniniwala na kami ay malakas na. Masigla, malusog, pinagpala at pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Salamat po, mahal na Ama, sa iyong papuring pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ngayon naman po idadako tayo sa pagbibigay pagkakaloob sa ating Panginoon. Hallelujah. Basahin natin yung Proverbs chapter 3, verse 8. Verse 9. Sorry. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainang na ani sa iyo rin handugan. Mga kapatid, karapat-dapat lang na parangalan ng Panginoon. At ang gagawin natin ngayon na pagkakaloob ay bilang pagpaparangal sa ating Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba kayo parangalan ang Panginoon na nagligtas sa inyo, na nagpatawad sa atin? Hallelujah. Amay, salamat po. Pinagpala mo ang puso ng bawat isa na magbigay ng may buong kagalakan. Salamat po, pinagyaman mo, Panginoon, ang kanilang mga tinatangkilik. Pinalago mo ang kanilang mga nagninegosyo. Pinasagana mo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa karunungan, sa kalaman, maging sa kalakasan, upang magamit nila ito sa pagkuha ng kayamanan. Salamat po, mahal na Ama, at ikina-acknowledge po namin na lahat ng mabuting bagay na amin po ngayon tinatagay ay buhat lamang po sa iyo. Salamat po, mahal na Ama, at ito po ang aming mga kaloob para po parangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo po ang lahat ng mapuring pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and Amen.
Amen. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Ayan. So, praise the Lord. Malapit na po yung ating youth camp. Sa 27 na po yan. That is on Wednesday. 27, 28, 29. I continue to encourage you, youth, na kayo ay makadalo sa ating youth camp sapagkat isa po ito sa mahalaga na bagay na dapat nating ma-attendan. Sa lahat ng dami nating na-attendan ngayong itong buong taon na to, pero isa po ito sa mahalagang bagay na hindi dapat natin ma-miss. Sapagkat ito po ay para talaga sa youth. Itong camp na ito, kaya tinawag na youth camp, ay para sa mga youth. May mga mahalagang bagay po na dapat natin malaman patungkol po sa patungkol po para sa youth. Kaya marami po kayong matututunan, mag-enjoy kayo. I pray na kapag balik nyo sa inyong tahanan, may nagbago sa inyong buhay. May nagbago sa inyong pananaw. Gusto ko lang kayo bigyan ng konting idea sa gagawin po doon sa youth camp. Sa youth camp po, mayroon po tayo doong lecture, 3 lecture po yun. Meron din sa bawat pagitan po ng lectures, meron po doong team building, ang mga activities para sa team building. Ang layunin po nito, ang goal nito, ay magkaroon po ng pagkakaisa, mas magkakilala ng gusto, at magamit po ninyo yung inyong mga reasoning, yung inyong mga matuto sa decision making. Yan po ang layunin ng youth camp na ito. Kaya tandaan po natin, ang lahat ng nakikita natin, galing po yan sa spiritual. Wala pong bagay na hindi ginawa sa pamamagitan ng bagay na spiritual. Kaya yung buhay po natin, mga youth, kung ano yung gusto mong maging bukas, gawin mo ngayon. At kailangan natin yung spiritual para po ito ay mag-manifest sa ating physical. Kaya mahalaga po yung spiritual. Kung paano natin binibigyan ng halaga yung physical, dapat mas higit mo natin bigyan ng halaga yung spiritual. Kasi yung spiritual ng buhay, yan ang magdidikta sa'yo kung paano mangyayari sa'yo bukas. Mangyayari sa'yo bukas. Kaya, ini-encourage ko kayo, attend po kayo. Kung meron kayong time, meron po kayong pagkakataon, i-grab nyo po yung opportunity. And I hope na pag-uwi nyo ng bahay, I hope and I pray, may pagbabagong malaki sa buhay nyo. Para po sa mga yun. Okay? So, may last payment po natin, pwede po tayo hanggang mamaya, o hanggang bukas ng umaga, pwede po yan. Nandyan lang po si Nalay. Ang ating pong payment ay 1,500. Bakit po? Doon po kukunin yung pagkain, pagbayad sa venue, yung transportation natin. Wala pong kuryente doon, gagamit po tayo ng generator sa ating mga lectures. Kailangan po natin bumili ng pang-diesel doon sa generator. Kaya, dun sa ating pong mga speakers, nakapagbigay tayo ng love gift. So, kaya po medyo 1.5 po yung ating hinihingi. At ito po ay sinabi natin 5 months ago, para po mapaghandaan. Kaya lang, hindi po napaghandaan siguro ng iba, pero ito po kasi ay testing. Para matupad mo yung goal mo. In 5 months, hindi mahirap matupad yung goal o ma-achieve yung goal na 1.5 kung 5 months.
Siguro, isa 10 piso araw-araw, kaya mo yun eh. No? Hindi kaya, hindi madali, hindi mahirap maabot yung goal. So kung na-practice mo yun, natupad mo yung goal. Kasi sabi ko, mag-iipon yung mga youth, huwag lang manghingi sa magulang. Mag-iipon sila ng 10 pesos everyday sa baon nila. No? Nakakaipon sila ng 1.5. Bakit ko po sinasabi yun? Kasi tinuturuan ko po kayong mga bata, ang mga youth, na kapag sila'y merong goal, maaabot nila. Na posibleng maabot. Darating ang time, kung gusto nyo magkaroon ng bahay, kung gusto nyo magkaroon ng kotse, kung gusto nyo makapunta sa ibang lugar. Yan po ay hindi imposible kung bata pa lang kayo, nasanay na kayong abutin ang inyong mga goal sa maliit na pamamaraan. Naunawaan po ba natin? Kaya po ko yung pinagawa sa mga yun. Kaya lang hindi po nabigyan yata ng pansin ng mga yun. Kaya madaming hindi nakakadalo. Kaya mga kapatid, ulitin ko, 27, 28, 29, first youth camp natin po dito sa Beloved. Sana po yung mga magulang sumuporta po sa kanilang mga anak. Para sa anak niyo po ito. Para sa anak niyo po ito. Hindi po ako mag-aaral ng youth camp kung para sa akin o para sa matanda. Para po talaga sa iyo. Amen? Kaya supportahan po natin ito. Okay. Mamaya po, meron tayong parenting. Attend po tayo mga parents. Tuloy po natin ang pag-aaral. Paano po mapalaki ang mga bata ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Okay, lahat na tayo tumayo. Praise God. Palakpakan na natin ang Panginoon. Are you blessed? Amen. Blessed po ba kayo? Amen. Amen. Yung po ating pinag-aralan, ito po ay magagamit natin sa araw-araw ng ating buhay. Hindi po lahat madali sa buhay. Sabi ng Panginoon, in this world there is tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Panalangin po mga kapatid. Deklara natin. Amen? So, kung kayo'y napagpala, papurihan po natin ang Panginoon. Amen? naganap na nakasamba sa iyo ngayong araw na ito.
sa espiritual katotohanan. Salamat po, mahal na Ama, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na magkaroon kami ng youth camp, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na magamit mo bilang iyong instrumento na maturuan ang mga batang ito ayon sa iyong kalooban. Na maging boses mo, Panginoon, maging titig mo para sa mga youth na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain na ito, Panginoon, ay patuloy maranasan ng bawat aatin, Panginoon, sa youth camp na ito. To all campers, Panginoon, sila'y mapagpapala, Panginoon, at sila'y magkakaroon ng tamang direksyon ang buhay, tamang kaalaman, tamang perception, Panginoon. Salamat po, ang mahal na Ama. And Lord, hallelujah. Salamat po sa privilege sa pamagitan ng panalangin. Kami makakalapit sa iyo ng may buong tiwala, Panginoon. Sa isang Diyos, sa isang Ama na mapagmahal, mapagbiyaya, at nagagalak sa amin, nalulugod sa amin. Salamat po, mahal na Ama, sa mensahe nito na magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay. Ano man ang aming pinagdadaanan, ano man ang aming sitwasyon, pasasalamat, na pananalangin, paghiling, na may daing, Panginoon, lahat na ito, Panginoon, kami naniniwala na ito ay iyong tutuparin. Salamat po, mahal na Ama, ikaw ay tapat sa iyong pangako, tapat ka sa iyong mga salita. Kaya Ama, sa umaga na ito, bilang iyong lingkod, ako po ay nagdideklara buhay, pagpapala, pabor sa buhay ng mga kapatid na ito. Pag-iingat, your provision, Panginoon, and divine protection sa bawat pamilya, Panginoon, maging sa aming mga anak. Salamat naman, hallelujah. Pag-ibig, pagkakarisa, ay pagkabayaan.